Okay? So, magandang araw. Okay, so yung next example natin, our second example for basic operation with force systems in chapter 2, galing pa rin kay sa Engineering Mechanics Statics 3rd edition by Andrew Pytel. Okay, so ito yung isosolve natin next. Okay, so determine P and theta so that the three forces shown are equivalent to single force R is equal to 85I plus 20J kilonewton. Okay. So, yan. Ito yung figure natin. So, para siyang, okay. So, yan yung figure natin. So, meron kang P. Ito yung P na hinanap natin at saka ito yung theta. So, here, obviously, dapat itong 30 kilonewton na to, horizontal to the left at itong 40 kilonewton to in that downward direction. Okay? So, dapat kapag inad sila, ito daw yung result. So, kapag sinabing R, it means resultant. 85I plus 20J kilonewton. Ibig sabihin yung X component niya, okay, so paano basahin yung resultant? So, ibig sabihin yung 85, yan yung X component ng resultant. Saka yung 20, yan yung Y component ng resultant. So, dapat, so ibig niyang sabihin, dapat yung kapag itong force na to, 30 kilonewton at itong 40 kilonewton, okay, at angle 60 degrees, and that, okay, itong dalawa, actually tatlo, itong 30, itong 40, at itong P na hinahanap natin, pag inad mo silang lahat, okay, yung X component niya is 85 dapat, at saka yung Y component niya is 20 kilonewton dapat. Okay? So, yan yung hinahanap natin. Okay? So, by that one, okay, so yung pinakamadaling paraan para sa akin is by using components. Okay? So, without further ado, we will go to the solution. So, ito yung solution natin. So, ito yung solution natin. Pakita ko, solution for 2.4. So, ito. So, tulad nung isa, kinopya ko lang din, and then, nag-move na ako ng solution. Okay, so same lang yung solution natin with example number 1. The resultant of X is the summation of all the forces. So, tatlo yung forces natin, itong 30 kilonewton, itong P, at saka itong 40 kilonewton. So, beware of the signs, okay? So, here, yung theta natin is with respect to x-axis, okay? So, galing siya kay x-axis, nag-measure, okay? Nag-base, okay? So, from here, kasi ito, yung pag-uhit niya is from here to there. So, kaya, yung x component ni P is P cosine theta. Okay? Kasi with respect to x component yung angle niya. Kapag sa y component, it's the other way around. Magiging sine. So, cosine siya. Kasi with respect to x-axis yung pagka-measure ng angle niya. Okay? So, P cosine theta minus 30. Bakit minus 30? Kasi horizontal yung 30 kilonewton natin saka leftwards. Kapag rightwards sa positive siya. Kaso dito, nasa left siya kaya negative. Kaya negative yung gamit ko. What about kay 40 kilonewton? Okay? So, 40 kilonewton, yung x component niya is obviously 40 cosine 60 degrees. Kasi yung angle niya ng direction is with respect to x-axis. Kaya yung x component niya is cosine. So, kaya plus 40 cosine 60 degrees. Then, inequate ko kay 85. Bakit? We know that Rx is 85 kasi nandyan yan. Okay? Yung equivalent single force niya is 85I. So, yung katabi ng I, yun yung resultant, yung x component niya. Okay? X component ng resultant. Kaya, yung resulta is ganyan. P cosine theta minus 30 plus 40 cosine 60 is 85. Okay? So, kaya
Dito tayo mag-concentrate. So, since si P at si P at si theta yung hinahanap natin, gumawa ako ng paraan. Gagawa tayo ng paraan nang sa ganun is makita natin yung equivalent ni P. So, P cosine theta is equal to 85 plus cos plus 30 minus 40 cosine 60. Okay? So, gumawa ako ng algebraic manipulation. Ito yung negative 30 at saka 40 cosine 60, nilipat ko doon sa right side. Okay? So, kaya nakuha ko tong equation na to. Okay? By algebraic manipulation, we see that P is equivalent to 115 minus 40 cosine 60 degrees over cosine theta. So, this is our equation 1. Equation 1. Okay? So, ang susunod is, nag-sum up naman tayo ng forces. Hinanap na naman natin si Ry. So, Ry is the summation of all forces along y direction. Okay? So, tingnan naman natin si y direction. Okay? So, dito kay 30 kN, horizontal lang siya, kaya wala siyang y component. Dito kay P, meron siyang y component, which is upward. Okay? Obviously, upward. Imagine niyo yung y component ni P kasi nakapataas siya, yung direction niya along y component is positive. Kaya P sin theta. Okay? Kapag vertical and then yung angle is measured with respect to x-axis, yung y component niya is sine. Kaya P sin theta. Ganon din kay 40 kilonewton. Okay? So, dito, downward yung y component niya, kaya negative. So, yung Ry is equal to P sin theta minus 40 sin 60 is equal to 20. Bakit 20? Kasi yung resultant niya okay? Concentrate dyan. So, yung y component ng resultant niya is 20. Kaya, yan yung ginawa ko. Okay, so through algebraic manipulation, so P sin theta is equal to 20 plus 40 sin 60 degrees. So, therefore, P is equivalent to 20 plus 40 sin 60 degrees over sin theta. So, that is your equation 2. Okay, so inequate ko yung equation 1 at equation 2. Okay, sinadya ko talaga na P in terms of functions of theta, nang sa ganun is ma-equate natin kasi yung equation 1 is P is equal to sa function of theta, saka ka-equation 2 is another is P is equivalent to another function of theta. Kaya pag in-equate mo, P is equal to 2P yan. Okay? So yan yung resulta. So by that, makukuha natin yung by algebraic manipulation, makukuha natin yung angle. So, yung angle is 29.906 degrees. Okay? Kapag nakuha natin yung angle, okay, so, paano ko nakuha tong angle? Okay, nilagay ko lang sa calculator. Okay, naka-degree mode. So, nakuha ko 29.906 degrees. And from that, yung 29.906 degrees is sinubstitute ko kay equation 1. Anyway, pwede rin isubstitute mo to kay equation 2. Diyan. Pero, makukuha mo rin din yung if tama yung answer mo, whether you resubstitute the value of theta to equation 1 or equation 2, same lang yung makukuha mong sagot. Kaya, okay, without further ado, yan yung resulta. P is equal to 115 minus 40 cosine 60 over cosine theta, which is 29.906 degrees. So, therefore, yung nakuhang sagot is 109.592. Okay, so dapat kapag nagsulat ka ng sagot, dapat may magnitude at may direction. So, 109.592 kilonewton, okay, at an angle of 29.906 degrees with respect to the horizontal. Okay, so i-review natin. Ito yung problem, saka ito yung solutions. So, okay, so salamat sa pakikinig, and then we will have more and more examples on the days to come.